Magandang araw mga uncle. So for today's video nga pala ay ito na yung third game namin dito sa volleyball, dito sa resettlement area of responsibility. Ay just me, yung mga uncle, pagdating nga namin dito ay hindi pa nakaprepare ang paglalaroan namin sapagkat wala pa yung mga committee. At habang naghihintay nga kami ng mga committee mga uncle ay ito na nga, nagpipicture-picture muna kami dito at namamasyal-masyal, naglalakad-lakad para ma-warm up na kami. To be honestly mga uncle, wala pa din naman yung mga kalaban namin. Pero ang call time namin is 3 PM. Kaya naman naiinis na yung ibang namin kasama pero wala naman kaming magagawa. Anyways, friendly game lang naman tong nasabing laro na to. Kaya naman okay lang maghintay. So habang naghihintay nga kami mga uncle, yung mga kasamahan ko ay medyo nagugutom na. Nagugutom nga lang ba? O talagang kailangan nilang libangin ang kanilang mga sarili? At dito nga mga uncle, ipapakita ko sa inyo ang sitwasyon ng paglalaroan namin. At ayun na nga mga uncle, nakakalat pa yung mga lamisahan tapos hindi pa natatanggal tong banderitas. So ayun na nga mga uncle, kaya pala may mga banderitas dyan at mga lamisahan dyan kasi katatapos lang ang Christmas ball nila. Hindi nga nagtagal mga uncle ay dumating na yung mga maglilinis at magtatanggal ng mga lamisahan at banderitas dyan. Tumulong na nga lang yung iba naming mga kasamahan sa pagtatanggal ng mga banderitas at paglilinis at pagpiprepare ng aming paglalaroan. At yung kumakaway na yan mga uncle, siya pala yung Barangay SK Kagawad. Patuloy nga sila sa pagtatanggal at pagpiprepare ng aming paglalaroan mga uncle, no? Habang kami naman ay hinihintay pa rin namin yung aming kakalabanin for today's video. Time check mga uncle, 3:30 na yan. 3 PM ang call time namin. Pero sa totoo lang mga uncle, mahirap din naman maglaro ng 3 PM sapagkat kung makikita nyo mga uncle ay napakataas pa ang araw at napakainit pa dyan sa court. At kung mapapansin nyo nga yung number 23 na jersey dyan mga uncle, siya rin pala yung isa sa kagawad ng SK. So makwento ko lang mga uncle, no? Sa ganitong sitwasyon nga mga uncle ay iniintindi na lang namin ang mga committee sapagkat sila ay nagsisimula pa lamang at marahil marami silang prepare para sa darating na festa namin, kaya naman support na lang namin sila. Anyways, may dalawang kagawad naman ng iski dito, kaya huwag kayong mag-alala mga uncle, matutuloy din ang laro namin. Makwento ko lang, kasama pala namin yung isang iski kagawad na maglalaro. Kahit papaano mga uncle, ay tumulong na nga rin pala siya sa pagtatanggal at paglilinis ng mga banderitas dyan, para naman matapos na at makapaglaro na kami. So dito nga mga uncle, ipapakita ko ang sitwasyon ng mga kasama ko na talaga naman halos bilhin na nila lahat ng paninda dito, promises. At kung mapapansin nyo yung jacket na orange dyan sa may tricycle, siya pala yung magiging referee namin, yung official referee namin tuwing maglalaro kami. At unti-unti na nga nagsisidatingan ang mga kakalabanin namin mga player. At kung mapapansin nyo nga yung may dalang bola kanina yung nakaputi, siya yung isa sa kakalabanin namin, promises. At hindi naman nga nagtagal mga uncle ay unti-unti na rin natatapos ang aming paglalaroan. So ito nga pala yung mga kasamahan ko mga uncle, nabuburyong na sila dito sa paghihintay ng laro. Tumulong na nga rin pala yung aming captain ball sa paglalagay ng net ng volleyball. Sa madaling sabi nga mga uncle ay nagtulong-tulong na lang kami dito para ma-prepare yung paglalaroan namin at para makapag-start ng laro. Anyways, nandyan na rin naman na yung mga iba naming kalaban. At sa madaling sabi nga mga uncle ay mag-i-start na nga ang laro dahil nakaprepare na yung paglalaroan at nandito na rin ang mga committee. Promises! Unang service nga ay ang aming team. At dito nga mga uncle ay nakauna ng isa, naka-score ng isa ang aming mga kalaban sapagkat fault namin. Uwan ka no? So bala maikwento ko lang mga uncle, hindi naging madali ang journey namin sa paglalaro ng first set. Puro joke kasi ang mga kasamahan ko. At dito nga mga uncle, maikwento ko lang no, hindi na pala ako naglaro dito mga uncle sapagkat kaya naman ng aking mga kasamahan. Basta standby lang ako dito para naman kapag pagod na sila at hindi na nila kaya, ay papasok ako. Pero sa nakikita ko mga uncle, masisigla naman ang aking mga kasamahan, kaya naman isi-share ko na lang sila, promises. Anyways, yung first 6 namin mga uncle, to be honestly, ay malalakas sila, kaya naman don't worry mga uncle, baka naman makukuha namin ang second set. Talo nga kami ng first set mga uncle sapagkat nag-uumpisa pa lang ang game ng mga kasamahan namin. Kumbaga tumataas pa lang yung energy nila dahil bagot na bagot sila kanina at super merienda, siguro nabusog ang mga to mga uncle. Kaya naman hindi sila masyadong makagalaw. Ganun pa man mga uncle, pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang paglalaro hanggang sa makuha nila ang tamang laro, ang tamang game, ang tamang technique at strategy. Maikwento ko lang mga uncle, ang kinakalaban pala namin dito ay
wala pang talo at nakatatlong panalo na kami compare sa amin na dalawa pa lang yung panalo namin. Kaya naman todo effort ang mga kasamahan ko para makuha ang game na ito. At talagang napakagagaling ng mga ito mga uncle, promises. Ang bibilis ng mga bola nila at ang bibilis din ng mga mata upang makakita ng butas at doon nila nilalaglag ang bola. Pero syempre alangan naman na magpapatalo na lang kami ng basta-basta na lang at hindi sila nahihirapan. Ay Diyos mio mga uncle, mga matitigas kaya ang mga kasamahan namin, kaya naman nagpatuloy kami sa aming paglalaro. At syempre dala-dala namin ang pangalan ng sentro, Bayambang Sentro, at ang kinakalaban namin ay taga dito sa resettlement, kaya naman mga uncle, just focus and relax lang kami dyan. Kung sa unang set nga ay nakuha ng aming mga kalaban at sa pangalawang set ay ito na nga mga uncle. Nakikita ko na talaga naman lumalaban ang team namin dito. Dahil nga pinagpawisan na sila at nagkaroon na sila ng super energy. Promises. Sa second set nga ay pinapapasok na nila ako pero hindi lang ako pumayag. Sapagkat nakikita ko naman na kayang-kaya nila. Dahil nakita ko talaga bago mag-end yung first set ay may laro na sila. Kaya naman mahirap naman na kapag pumasok ako at yung strategy nila ay masisira na naman. Kaya naman sinabi ko sa kanila na ituloy-tuloy nila ng laro at papasok na lang ako kapag may napagod na at hindi na kaya maglaro pa. Or kailangan niya munang magpahinga. Basta ituloy-tuloy na lang muna nila yung strategy na buo nila ng first set. So ganun talaga sa larong volleyball mga uncle, kailangan ang bawat player ay may cooperation. May timing ang bawat pagpasok at paglabas ng mga player. Kung gustong magpasob ganun mga uncle ay kailangan may timing. Kasi mahirap na basta na lang papasok ka. Na kung kailan nagkakaroon ng gameplay ang mga first set namin, tsaka mababawasan ng isa at mapapalitan ng isa. Sa pamamaraang yung mga uncle ay magkakaroon na naman ng panibagong gameplay. Kaya naman ipinagpatuloy na lang nila ang kanilang laro. At dahil sa nabuungan nilang gameplay mga uncle ay sa wakas nakuha namin ang second set at panalo nga kami dito. Masasabi ko nga at talagang babad sila sa laro ang mga first six namin sapagkat yun nga mga uncle mahirap nang magpalit dahil may nabuo na silang gameplay at sila lang yon, strategy nila yon. Crucial kasi ang laro, kumbaga parehas silang magagaling mga uncle, kaya naman kailangan mo dito ay yung gameplay. So ano nga ba yung paulit-ulit kong sinasabing gameplay? So ganito yon mga uncle, ang bawat player ay nagkakaintindihan sa galaw pa lamang na hindi na kinakailangang mag-usap-usap pa. Yung tipong naiintindihan na nila ang bawat galaw ng mga kalaban at bawat galaw ng mga kasamahan. Yung alam na nila kung saan nila ipupunta yung bola at kung kailan sila magti-take off para mag-smash. At on the spot na nabubuo yun ayon sa kanilang galaw at performance. So yun yung kahalagahan ng gameplay na hindi dapat masira sa loob ng court habang naglalaro ang mga player. Kaya naman mahirap talaga na bigla-bigla ka na lang mag-out dyan or papasok dyan. Dahil nga nabuo yun habang naglalaro sila. Win ka no? Change court na rin naman na. At sa second set nga mga uncle ay nagkakaratal na ang mga kalaban sapagkat natutunan na ng aming mga kasamahan kung paano mag-placing at kung paano mag-play safe. Dito nga mga uncle kasi ay nabasa na ng aming mga kasamahan ang mga strategy ng aming kalaban. Kaya alam na nila ang kanilang ginagawa. Alam nyo ba mga uncle, ang paglalaro ay hindi lang dapat magaling ka. Ang kailangan mo dito ay utak at lakas. Dahil dito, pinag-aaralan mo ang bawat galaw ng mga kasama mo at iyong mga kalaban. Kailangan dito yung marunong kang umintindi at magbasa ng mga galaw nila. Hindi yung basta nagsaserve ka lang, hindi yung basta kapag tumaas yung bola ay papaluin mo na. Huwag ganon mga uncle. Nagpahinga lang nga ng konti ang mga player mga uncle para sa next set. To be honestly mga uncle, 3 set lang talaga ang ilalaban nila. Ang sino yung makakadalawang set ay siya na yung mananalo. So dito nga mga uncle ay papasok na tayo sa third set. Ito yun na yung pinaka-final. Kung sa first and second set ay 25 nga ang score na dapat aabutin or ma-meet ng both team. At kung sino yung unang maka-25 siya yung mananalo. At dahil nga na unang naka-25 na scores ang mga kalaban namin nung first set, kaya sila yung nakakuha ng first set. At syempre kami yung naunang naka-25 scores nung second set. Kaya naman sa pagkakataon ito ay masasabi ko talaga na napaka-crucial na ang laro. At kawawa naman talaga ang mga player namin sapagkat babad na sila hanggang third set.
Dahil sabi ko nga, mahirap na mag-change ng mga player. Napaka-crucial nga ang game na ito mga uncle sapagkat hanggang 15 lang yung score na dapat nilang aabutin. At kung sino yung unang maka-15 both team ay siya na ang mananalo at lalaban na sa finals. Kaya naman kahit pagod-paguran na ang aming mga player ay hindi namin nan sila pinalitan. At shoutout nga pala sa mga magagaling na committee dito. Back to the ball game na naman tayo mga uncle. At talaga naman makikita ko sa mga kasamahan ko na hirap na sila. Ganun pa man, kailangan nilang ipagpatuloy yung laro. Anyway, saglit lang naman na ito sapagkat hanggang 15 scores lang. So dito nga mga uncle ay umabot na kami ng 8 scores kaya naman mag-change score na. So madaling sabi nga mga uncle. So dito nga mga uncle sa madaling sabi ay nanalo nga kami sa larong ito. At katulad nga ng nakalaban namin ay 3 na yung panalo namin. At syempre wala pa kaming talo. So ayun lang for today's video mga uncle. And I hope na nag-enjoy kayo sa inyong panonood. Maraming salamat and goodbye. The sea that sleeps